Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, natagpo ang palutang-lutang sa ilog ang bangkay ng isang lalaki sa Mangaldan, Pangasinan. Ang mga otoridad walang nakikitang foul play sa naturang insidente. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Bangkay ng lalaki natagpuan sa ilog sa Mangaldan, Pangasinan. Alas 12:35 ng hapon kahapon, isang bangkay ng lalaki ang nakitang palutang-lutang sa Ngalacan River, sakop ng Barangay Usim, Mangaldan, Pangasinan. Batay sa ulat ni Mangaldan OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon, isang mangingisda sa ilog ang nakakita sa bangkay na agad itinawag sa kanila, kaya naman agad silang nagresponde kasama ang MDRRMO, Bureau of Protection at ilang barangay official sa lugar, at sinagip ang bangkay na kinumpirma ni Municipal Health Officer na si Dr. Virgilio Manzano na wala na itong buhay. Hindi naman kinakita ng anumang sugat sa katawan ng bangkay na ngayon pansamantalang nakalagak sa purinarya sa Mangaldan. Nananawagan si Lieutenant Colonel Tuayon sa mga pamilyang naghahanap ng kanilang kamag-anak na lalaking nawawala na medium belt na tinatayang may taas na 5'6" na makipag-ugnayan lamang sa kanilang himpilan sa Mangaldan Police Station. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aristertit, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May person of interest na sa resulta ng isinasagawang investigasyon ng PNP sa Zambales. Ito ang kinumpirma ni Regional Director Brigadier General Eugenio Piñones Jr. sa DCRS News na natagpuan 2 babae na patay na may tama ng bala sa katawan sa Palawig, Zambales kahapon ng umaga. Ayon dito kay Regional Director Piñones, sangkot umano sa illegal na droga ang mga biktima at bago ang mga ito natagpuan patay, nakarinig ng mga putok ng baril ang mga residente sa lugar. Yung dalawang bangkay na natagpuan doon sa barangay Sala sa Palawig, Zambales, bukod sa doon sa pag-iimbestiga natin, na pagkaalaman natin na base sa sinasabi ng ating mga witnesses, nakarinig sila ng sasakyan ng minto, and doon sa lugar na yon nakarinig din sila ng mga putok ng baril. And agarang umalis nga yung mga sasakyan, and doon nakita nila mayroon dalawang babae na nakabulagta at may tama ng bala. Saan daw po yun? Base doon sa investigation natin, ito ay mga residente ng Masinloc, Zambales, and based doon sa rin natin sa pag-iimbestiga, ito ay may mga record na rin before sa illegal drugs. Yung dalawang previous record na sila, and sa patuloy naman ang pag-iimbestiga natin, napag-alaman natin na meron na tayong mga persons of interest, nakakilala nila at nakita mismo na itong dalawang ito yung kasama nila simula nung manggaling sila sa Masinloc papunta ng Palawig. Umaasa din ang PNP na mariresolba din agad ang kaso dahil kilala na din ang sasakyang gamit ng mga salarin ayon sa opisyal. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Benguet. Ginakip na mga operatiba ng PIDEA Cordillera ang dalawang drug personalities matapos makumpiskaan ng 55 gramo ng methamphetamine hydrochloride o shabu sa ikinasang bypass operation sa Barangay Paway, Atok, Benguet kahapon. Sa naturang anti-drug operation din naresto ng mga operating units mula sa PIDEA Mountain Province at Baguio, Benguet ang magpartner na isang 30 anyos na babae mula sa Bugalyon, Pangasinan at 34 anyos na lalaki mula sa Noveleta, Cavite. Sakay sila sa isang motorsiklo na patungo sa Atok, Benguet at nagpanggap silang turista para maitago ang kanilang illegal na aktibidad. Nasamsam mula sa isang suspect ang 2 plastic sachet na may lamang 50 gramo ng shabu. Nakumpiska rin ang isa pang sachet na may lamang gramo ng hininalang cash at drug paraphernalia. Ang dalawa ay haharap sa kasong paglabag sa Section 5 in relation to Section 26 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Naging matagumpay ang anti-drug operation sa suporta ng Regional Drug Enforcement Unit ng Cordillera PNP at Atok Municipal Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Balita mula sa Davao del Norte. Kinumpirma ng Davao del Norte Police Provincial Office o DNPPO na lahat ng kawani sa kanilang headquarters ay nagnegatibo sa iligal na droga matapos isinagawa ang mandatory drug test noong Agosto 12, 2025 alinsunod sa Executive Order No. 66 Series of 2018 o Drug Free Workplace Program. Ang pagsusuri ay pinangasiwaan ng Davao Norte Provincial Forensic Unit at sinaksihan na mga kinatawan mula sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 sa pangunguna ni Attorney Cristan Wheeler Licop. Ayon kay Provincial Director Police Colonel Alexander Serrano Jr., patunay ang resulta ng pagsusuri sa matatag na paninindigan ng DNPPO personnel na maging huwara ng disiplina, integridad at pananagutan. Tiniyak din ni Colonel Serrano na magpapatuloy ang DNPPO sa pagsasagawa ng mga biglaan at walang abisong drug test upang mapanatiling malinis at karapat-dapat sa tiwala ng publiko ang kanilang hanay. Dagdag pa ng opisyal, patuloy na isusulong ng DNPPO ang internal cleansing at pagbibigay na mataas na pamantayan ng profesionalismo sa serbisyo. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.